So finally. Nakatawa ako this time, guys. Regarding my Maya personal loan offer kasi nagkaroon na ako ng notification. And ito talaga yung inaantay kong notification sa aking Maya personal loan. Sinabi niya dito na binagit niya yung pangalan ko at alam ko talaga ako yung ino-offeran niya dahil pangalan ko to. So nakalagay dito, get up to 250,000 in seconds with Maya personal loan and start funding your next big life move today. Apply now in the Maya app. So tuwang-tuwa po ako kasi ganito yung nangyari sa aking Maya credit. Nung nag-aspire ako na magkaroon ng Maya credit, so nag-start din siya sa ganitong notification and sabi niya nga na mag-apply sa app. So legit po na may Maya personal loan is waiving na. Excited ako this time na i-share ko siya sa inyo. It's my pleasure na i-share ko siya sa inyo. Sabay-sabay nating alamin kung tayo po ba ay ma-aprobahan this time. Tayo po ba ay makapag-proceed na for loan application. Kasi before, after ko mag-agree sa privacy policy nila, agad-agad sabi na agad siya na hindi daw ako eligible. Ganun lang po siya kadali mag-reject dati. Kaya this time ngayon, aalamin natin. So, inopen ko po yung aking Maya app. So, bago ko click yung loan buttons, yung loans dito sa may taas, no, pumunta po muna ako sa notification kasi lalabas yan dito kung may offer ako. Hindi nga po ako nagkamali. Meron na siya dito. So, nakalagay dito lang, get up to 200k in seconds. So, ganito din kasi nangyari sa aking Maya credit. But this time, balik tayo sa dashboard and click po natin si loans. And dito po, nakalagay na borrow up to 250,000 instantly nga daw po sa kanilang Maya personal loan. And nakalagay po dito sa baba na loan approval is based on your eligibility. Malay mo, this time, eligible na tayo. Kasi meron nga tayong exclusive offer, di ba? Malay mo naman. Well, bago mo tayo mag-proceed sa application kay Maya personal loan, no? For those who don't know regarding Maya personal loan, so ito nga po pala yung qualification po ni Maya. Kailangan daw po ang age natin is 21 to 65 years old. And then, of course, a Filipino citizen living in the Philippines. Kasi marami pong nagtatanong din na kung pwede daw ba ito sa abroad since Filipino naman sila. Pero nalagay kasi dito, Filipino citizen living in the Philippines. And another qualification is to have an upgraded Maya account. So, ibig sabihin po kasi ng upgraded Maya account, ito po yung verified account po natin dito. So, pag sinabi pong verified, ito po yung nag-submit po tayo ng ating ID, ating additional information, ng self-verification po tayo. Dito yung pong process. So, since ako ay verified at upgraded ang account ko dito sa Maya, so qualified tayo. And then, other qualification daw is dapat daw, ginagamit daw natin si Maya actively for our transaction. So, ito po yung ginawa ko that time na wala pa akong Maya credit. Gumagawa ako ng mga activities dyan. Gumagamit po ako ng features like nag-buy loads ako, nag-pay bills ako, nag-deposit ako kahit pa paano. Hindi nagtagal na offer ako ng Maya credit. So, nung na-unlock ko yung aking Maya credit, ayun naman, unlock naman natin si Maya personal loan. Na-unlock talaga. Hindi pa natin sure kung at least may sign at nag-wave na siya sa atin, nagpaparamdam na siya. Well, ang gustong-gusto ko lang talaga dito kay Maya personal loan over kay Maya credit. Maya credit kasi ang taas ng interest rate. Iba-ibang interest rate niya per individual. Pero sa case ko, 9% po yung interest rate ko sa Maya credit. Ang month, well, kapag kasi nabigyan tayo ng pagkakataon dito kay Maya personal loan, of course, withdrawable siya, good as cash. And ang maganda dito yung interest rate niya. Kasi dinideclare niya po dito na as low as 0.77% monthly add-on rate daw po yung interest rate niya. And it applies to 24-month installment period. So, ito yung gusto kong ma-experience. Mababa lang talaga yung interest rate niya. Bongga na to, 0.77% monthly. Bongga yun, dahil. But of course, nag-start lang yan sa 0.77% monthly. So, iba-iba pa rin yung loan offer natin. Iba-iba yung installment plan natin. Applicable lang daw kasi itong 0.77% monthly kapag daw installment period is 24 months to pay. But okay na rin siya, diba? Kasi maliit lang naman yung interest rate. Well, anyways, balik tayo sa Maya app ko. And under nga po ng loans is the Maya personal loans nga po that I can borrow up to 250,000 instantly. So without further ado, click po natin tong apply. Medyo kinakabahan ako dito, guys, kasi lagi kasi akong rejected dito. At hindi pa talaga ako nakakarating hanggang dulo. Agad talaga reject, agad ako. Hindi pa daw ako eligible. Mga ganun yung sinasabi niya. But this time, try natin. Click po natin tong apply now sa baba. And then itong data privacy po na ito, na talagang after kong mag-agree dito, agad-agad naliligwak agad ako. So kung masipag-sipag kayo, basahin niyo to. But this time, I'll click continue dahil okay na ako dito. And then nakalagay dito, guys, medyo maganda-ganda yung sign natin dito kasi hindi ako dumarating sa ganitong punto Then nakalagay po dito, what is this loan for? So pipili daw ako dito kung saan ko daw siya paggagamitan. Wala namang maling sagot dito. So pili lang tayo ng isa. Then right after that, continue lang tayo. Oh my gosh! Alam mo na, approve na, no? So natuwa lang ako, guys, kasi nakapag-continue, nakapag-proceed ako, no? Hindi po siya nakat doon sa rejection. So nandito ako sa calculation
na ng loan amount, tsaka sa loan simulation na ng loan amount, tsaka sa loan terms, nakarating tayo dito finally. Here po, ang minimum amount to loan po pala natin is 15,000 pesos. And then, ang maximum amount to loan po natin is 250,000 pesos. Pero nakakatakot naman yung mga malalaking amount. Baka maligwak tayo dahil kabago-bago pa lang natin, naghahangad talaga agad tayo ng malaking amount to loan. So, dito lang tayo sa minimum amount to loan po na 15,000 pesos. Which is malaki na to ha. Malaki na rin talaga ito sa first loan. So, dito lang muna natin itry para sigurado kahit pa paano na mataas yung approval rate natin dito. So, dito po ang pinaka-early terms niya po is 6 months to pay up to 24 months to pay nga po siya. Of course, pinaka-early term po yung kukunin natin para mabilis matapos in case po mga porban ako dito. Meron na po akong estimated monthly installment po na 2,623.92 per month. So, as I computed, guys, lumalabas po na meron po akong interest rate po for 6 months, 4.95% for 6 months na to, for the whole 6 months na to. Ngayon, kung i-divide natin siya monthly, so lumalabas na 0.82% monthly lang siya. Ang baba ng interest rate. So, sana talaga mapurbahan ako dito, guys. So, balik tayo sa app. So, i-click po natin tong continue, and then dito po nakalagay how much is your take-home pay. So, dito po kailangan daw po natin i-indicate yung ating monthly pay after tax. So, fill up lang po natin ito, and then dito po we need to review the other details na nakadeclare dito. Kung ito po ba ay tama. And then meron din po dito na mga sources of income na kailangan po natin fill up. And then dito po sa baba, kung sakalang kailangan po natin i-update yung ating personal information here, we can edit din naman. And then right after that, meron tayong last checking dito nakalagay na please check your details are correct. We can edit daw before submitting. So, nakalagay dito yung loan details, naka-breakdown na siya dito, guys. Yung work details natin, yung ating personal details, yung ating mother's maiden name, and then kapag okay na at wala man tayong correction, submit lang po natin. And ito na nga, ito na ata siya, guys. And ito na nga, thank you for your interest in Maya personal loan. Nakalagay dito, you are currently not eligible. My gosh, hindi ako eligible na naman for Maya personal loan. Keep using Maya and we'll let you know when you can apply again. Sabi guys, nalungkot ako dito. Nalungkot talaga ako as in, legit pa talaga nalungkot ako. Sayang. Hindi ako eligible this time. So, nakalagay na po dito. So, magna-notify na lang daw sila once po na eligible na po ako. So, nalulungkot ako guys, but hopeful pa din naman ako. Kasi just like sa Maya Credit po, ganito po yung nangyari sa akin. Ang tagal ko rin na-aprobahan sa Maya Credit. Parang ganoon din, not eligible daw ako to apply, not eligible kahit pa may offer ako. Kahit pa nag-notify sila sa akin. Ay, naligwak pa rin ako since ganito din yung nangyari sa akin sa Maya Credit. So, hopeful talaga ako na sooner nakaroon din ako ng Maya personal loan ko since no, nagparamdam na siya sa akin. Well, i-update ko kayo at i-share ko sa inyo palagi yung journey ko dito sa aking Maya personal loan. Kasi alam ko, gustong-gusto nyo rin to. Nakatulad ko din na nag-a-aspire na magkaroon nga po ng offer sa Maya personal loan. Well, anyways, may comment down below naman sa mga may Maya personal loan. Dito po sa yung offer sa inyo, magkano yung offer sa maganda po talaga si Maya personal loan. Pahingi naman ng mga tips no, na pwede nyo i-share sa amin para lahat po tayo aware dito. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung gusto yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!